ang pinakadakilang pagbibigay. Hindi po natin kayang tapatan, sabayan, o sundan ang ginawang pagbibigay ng dakilang Diyos na si Jesucristo. Sa pagpapatuloy na ating pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay, nagkaroon na ng mga pagtatalo, pag-upasala, pagbatikos sa mga Kristiyanong ang layon ay ituro ang tamang motibo sa pagbibigay na hindi dapat udyok ng obligado, pwersahan, o anumang sapilitang pagbibigay na ikapo. Magbigay po tayo sa Panginoon ng ating tithes, offering, anumang bagay na inudyok ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa itinakda o sapilitan. Sapagkat pag gayon ang ating motibo ng pagbibigay sa Panginoong Diyos, hindi po ako niniwalang ang Diyos ay nilulugod. Sapagkat nung ibinigay po ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, hindi po niya ginawa ito dahil siya napilitan o dahil siya inudyukan ng Ama o pinilit na tubusin tayo at iwanan ang kanyang kaharian sa langit. Binigay niya ang kanyang sarili at nabasa natin sa banal na kasulatan, "For God so loved the world that He gave." So ang tunay na batayan ng pagbibigay ay dapat pag-ibig. Mark chapter 12 verse 30, the Bible says, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment." Ang ibig sabihin natin mga kaibigan, kung paano minahal tayo ng Panginoong Diyos, dapat ganyan din naman ang pagmamahal natin sa Kanya at hindi tayo pinipilit ng Diyos na tapatan ang Kanyang pagmamahal na binigay. Ang gusto lang ng Diyos makita sa atin yung ating the best na pagmamahal na maipapakita, yung sukat natin magagawa, hindi dahil tinakda ng sinuman o inutos ng sinuman o naobliga po tayo. Mga kaibigan, kung ang ating attitude sa pagbibigay ng ating tithe ay dahil sa ito'y batas na umiiral wika at ito'y ayon sa Old Testament law, tayo po ay hindi nagbibigay ayon sa kalooban ng Diyos. Ulit po natin, hindi po pinagbawal ng aming panampalataya na ibigay niyo ang tithes. Ito'y dapat ibigay bunga o joke ng pagmamahal. Bakit po ba nagbibigay ng tithes ang maraming Kristiyano? Bakit sila nauudyokang magbigay ng kalang ikasampung bahagi? Dahil ito po ba ay utos ng kautusan? Kayo po ba'y Hudyo na sumusunod sa kautusang iniutos lamang para sa kanila? Meron po ba kayong mababasa sa Biblia na ang pera ay kinukunan na ikapo sa New Testament times? Kung susundin po natin yung ganung paraan na kautusan, bakit hindi rin i-observe yung dietary law na sinasabi ng Bible? Mga kaibigan, lalawig ang usapan, magkakaroon pa ng sakitan ng kalooban. We must just learn to give willingly and cheerfully. Hindi po napipilitan. 2 Corinthians 9 verse 7, "Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver." What he purposeth in his heart. Kung ano pinasya ng kanyang puso. If God led you to give your 10% out of love, do it. If God led you to give your 100% out of love, just do it. Nobody should accuse you of not giving your tithes. Nobody should accuse us of robbing God. Mga kaibigan, tandaan natin mga patakaran ng Panginoon. You will reap what you sow. You give little, you reap little. You give big, and you will reap big. Ito, binigay mo sa Panginoon 10%, God will give you according to what you gave. Give what you have decided sa inyong puso. So bakit 10% na bibigay natin? Hindi tayo magbigay ng napipilitan, hindi tayo nagbibigay dapat na out of compulsory or force or out of legalism. Dapat tayo magbigay sa Panginoon ng tithes kung yun ang pinasa ng puso mo, ng anumang bagay na itinakda ng Espiritu Santo dahil mahal natin ang Diyos. Ako'y niniwala, maraming mga mangangaral kung makikinig lamang sa hamong ito, at ipangangaral natin ang tamang motibo sa pagbibigay ng ikapo at ng ibang bagay para sa gawain ng Diyos. Ang hindi dapat matakot na mawalan ng suporta. Ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang magpapala sa atin. Huwag po kayo matakot na ipangaral ng tithes at ang ibang paraan ng pagbibigay sa Panginoon ay dapat ibigay mula sa puso
at udyok ng Espiritu Santo. Tandaan po natin, hindi nyo dapat limitahan ang ating pagbibigay. God gave His all, and He gave His life, upang tayo kung mamatay, ay mapunta tayo sa langit kung tayo sasampalataya sa Kanya. At bilang pagtatapos, sa pagharap ng tao sa kamatayan, ibinigay ng Diyos sa Kanyang sarili upang tayo pagharap sa kamatayan ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. And I want to tell you, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. And let me give you my closing statement. When we talk about death, letter D, it speaks of destiny. Pag ang tao'y namatay, kayo na nakikinig sa akin, kayong hindi pa nakakilala kay Kristo, you will have destiny. You will go somewhere kung saan walang hanggan. Pangalawa, pag ikay namatay, letter E ng death, eternal. Pag ikay namatay, wala nga ng hanggan ang iyong pupuntahan, hindi ka na muling babalik at kakatukas sa iyong bahay na pinanggalingan. At letter A ng death, ulitin ko po, destiny, eternity, and letter A, abandonment. Pag ikay namatay, iiwanan mo lahat, ultimo suot mo, hindi kayo nakaburol at inilibing. You will abandon everything. At tang madadala mo, pagharap mo sa kabilang buhay, ano ginawa mo sa Panginoong Jesus? At letter T and H ng death. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kung kayo mamatay, kay bawian ng buhay, saan ka pupunta? Are you going to heaven or to hell? Kaibigan, si Kristo nagbigay na ng kanyang buhay upang ibigay humarap sa kamatayan. Mapunta ka sa langit kung ikay sasampalataya sa Kanya. Siya namatay sa Kalbaryo. Ibinigay niya kanyang buhay. Ang gagawin mo naman po, tanggapin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, magsisi ka ng kasalanan, sampalatayan mo yung Panginoon sa iyong puso. At ikay magiging totoong Kristiyano. Patatawanin ka niya at ikay mamatay, dadinig ka sa langit. Tulungan ka ng Panginoon. Tayo mga Kristiyano, kung ikay totoong manampalataya, you should learn to give out of love. God bless us all.